dakila, karapat-dapat sa pagsamba, kaluwalhati ay walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Ang alayan kay tanging ngiti, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang nais ibigin. Isang magandang umaga po sa lahat. Purihin po ang Diyos sa mabiyayang umagang ito at mapagpala araw na ito sa bawat isa sa atin. Salamat sa Kanya sa pribileyo na tayo ay makasamba at makapagbulay ng Kanyang mga salita. Almost 2 months na po tayo sa lockdown. Pero salamat sa Kanya na patuloy yung provision niya sa atin, yung protection niya sa bawat sa atin, sa kabila ng hindi po nababawasan ang nagkakasakit o naapektuhan ng virus. Naniniwala po tayo na isang uri ito na dumating sa atin bilang paghahanda sa mga darating pa na mga problema. Dahil alam natin kasama sa buhay natin ang problema. At hindi nakakapagtaka dahil sinabi po ng Biblia sa John 16:31, darating talaga ang suliranin o ang sabi ng Bible na darating talaga ang ilang mga bagay sa buhay natin na kabigatan. Pero sabi ng Panginoong Hesus na pagtagumpayan ko na ang lahat ng ito. Therefore, lahat po dumarating sa atin na pagtagumpay ng lahat ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sa umaga pong ito, ang pag-uusapan po natin, ang nakasulat po sa aklat ng mga awit, sa Psalm 62, verse 1 hanggang 12. Babasahin ko lamang po sa inyo ang unang 2 talata, sa verse 1 and 2. Ganito po ang sabi ng Biblia,
Tanging sa Diyos lamang ako ay aasa, ang kaligtasan ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko, aking kalasag, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Purihin po ang salita ng Diyos. Saglit po tayo manalangin, magpasalamat po tayo sa Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at inuwalhati ka namin. Salamat sa panibagong buhay, salamat sa panibagong pag-asa, sa panibagong kalusugan at kalakasan. Salamat po sa patuloy na pangangasiwa mo sa amin. Salamat po sa lahat-lahat, dakilang Diyos. Salamat, makakasamba kami sa iyo sa pagbubulay ng iyong mga salita. Nananampalataya kami. Patuloy mo kaming itutuwid, patuloy mo kaming tuturuan, patuloy mong ipapahayag sa amin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Maraming salamat po sa mga biyaya, pag-iingat at pagliligtas mo sa amin, kasama ng aming mga mahal sa buhay. Salamat, dakilang Diyos. Sa iyo namin inilalagak ang oras na ito. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin. Sinasampalatayanan po namin, ikaw ang mangangasiwa at magtuturo sa bawat sa amin. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya. Pasasalamat sa banal na pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Muli, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Salamat sa Diyos, sa dami pong nagkakasakit sa buong mundo. Ito po tayo, nananatili, taglay ang lakas at buhay. Salamat, siya pa rin ang nagpapakain sa atin, nagsusustento sa lahat ng bagay. Ang tema po natin sa umagang ito, ang topic natin, resting in God. Pag sinabi pong resting in God, hindi po ibig sabihin ito yung magpapahinga. Alam po natin na ang simpleng Tagalog po nito, kung intindihin, magpapahinga. Pero ang simpleng kahulugan po nito, yung stand still o pananatili sa piling ng Diyos. Dahil tayo po ay talagang nasa panahon na kailangan natin sa Kanya lang tayo umasa. Sa panahon ng krisis. Ito rin po yung pahayag ni Haring David sa panahon po nung siya hinahabol ng mga tauhan ni Haring Saul. At yung isang bagay na krisis sa buhay niya na hindi siya matanggap na siya ang papalit na hari. Pero wala naman sa loob ni Haring David yun, kundi siya ay sumusunod sa prinsipyo ng Diyos. Kaya dito po, pag-usapan natin kung ano yung tinuturo nitong binanggit ni Haring David. Sabi, truly, my soul finds rest in God. My salvation comes from Him. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress, and I will never be shaken. Purihin po ang Diyos. At mula dito, ilang bagay pong pag-uusapan natin. Paano yung isang kahalagahan na isasagawa yung sabihin natin sa Diyos, Lord, my soul resting in you. Kung paano pinahayag po nito ni David, naranasan niya po yung mga bagay na sabihin po natin hindi kayang ipaliwanag na talagang ang Diyos lang makakagawa. Katulad sa ating kapanahunan, ang COVID-19, dito sa lugar ng District 1 ng Tondo, ay pero sa kabila nito, nandun yung proteksyon ng Diyos at yung kanyang provision. Hindi lang dito, kundi sa bawat isa sa atin. Kaya dito, titignan po natin doon sa buhay ni David, paano niya ginawa at nasabi niyang, my soul resting in God. Sabi niya po dito, truly my soul finding rest in God. Nasabi niya sa Diyos na lang niya ang totoong
kapahingahan sa buhay niya at sa buhay natin. Ang una po kung bakit niya nasabi to, ano yung katangiang pinakikita po ni David? Una, trust in God. At ano yung naranasan ni David? Bakit niya nasabi ito? Sa pahayag na ito ni David sa kanyang Diyos, nasabi na sa Diyos lang siya aasa at hindi niya ilalagak sa mundo ang kanyang pag-asa, kundi sa Diyos lang. At ito'y magandang makita natin sa buhay natin. Tanging sa Diyos lamang tayo umasa, magtiwala sa ganitong sitwasyon. Alam natin, nakakalungkot, nakakagulo yung mga suporta ng gobyerno. Pero talagang, kung titignan, talagang kailangan. Pero nakakalungkot tayo mga nagsasabing tayo Kristiyano, hindi makita yung kaayusan sa buhay natin. Kung talagang tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, hindi lubos ang aasa sa sustento ng mundong ito, kundi sa Diyos. Sa buhay natin lahat bilang isang mananampalataya. Ito yung kapahayagan ng pananampalataya o pagtitiwala. David, at dapat ganoon din tayo. Nung si Haring David dinahabol ni King Saul, wala naman siyang katulong na ibang tao eh. Yung mga tauhan niya, ala rin, kasama niya rin tumatakbo. Katulad din natin ngayon, sa panahon ng pandemic na ito, talagang dapat hindi tayo umasa sa mundo, kundi sa Diyos. Kaya nga sabi niya dito sa verse 6, 62 verse 6, tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko. Aking kalasag, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ito'y kapahayagan niya sa panahon ng mga krisis sa buhay, matutuhan nating ipahayag talaga sa buhay natin ang Diyos, na talagang sa Kanya tayo maasa. Hindi natin kailangan gumawa ng hakbang para lamang magkaroon ng mga iniisip natin. Alam ng Diyos yung makakabuti, alam ng Diyos kung paano niya tayo tutulungan. Kaya ang gawin lang natin, talagang magtiwala tayo sa Diyos. Ang sabi dito, at tinutukoy niya po dito, ay talagang sa sitwasyon ng kanyang buhay, sa panahon ng krisis, ganun din sa atin. Ang sabi po sa verse, diyan po sa verse 4, nais lamang ninyo na siraan, diyan po sa verse na yan, sabi po, ang inyong hikain, ibaba ang dangal, at magsinungaling sa inyong kasiyahan. Pangungusap ninyo kunway pagpapala, subalit puso'y isinusumpa. Ito'y pahayag ni David doon sa mga kunyari kasama niya, pero ang totoo, hindi naman pala. Ganyan po dahil kasi ang mundo eh. Ngayon, kakampi mo, kaharap mo, pero pagtalikod hindi. Ganyan po yung ibang kasamahan ni Saul. Kaya isang napakahalaga, hindi naman masamang magtiwala sa tao. Pero ang higit na mas mahalaga, pagtiwala natin sa Diyos. Ang sabi po sa Psalms 25, sa verse 4 and 5, sabi po na Haring David, ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban, ang iyong landas sa akin, at paalam mo, ituro mo akong mamuhay sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos na aking kaligtasan, sa buong maghapon, ika'y ang inaasahan. Alam niyo po, ito isang napakagandang kapahayagan sa buhay ng isang tao. At all days, sabi natin, time, dapat siya lang talagang asahan natin sa buhay natin. Siya yung nakakaalam ng makakabuti sa atin. Siya ang lahat ng may kakayanan. Kaya tayo po bilang mananampalataya, ipahayag talaga natin sa Diyos yung ating pagtitiwala sa Kanya sa anumang sitwasyon. At tayo po lahat ay nasa krisis ng pandemic. Pero alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pero nakakalungkot,
Talagang ganyan po. Pero alam ng Diyos, yung time na kailangan natin, darating talaga sa buhay natin. Kaya dito sa pahayag ni Haring David, makita po natin, yung in times of crisis and troubles, makikita natin meron siyang kagalakan. At pinakikita lang dito, in times of crisis, kapag ka nagtiwala tayo sa Kanya, mararanasan natin yung protection and peace of mind. Haring David ang inahabol Hindi nga siya nakikipaglaban kasi payapang isipan at kalooban niya Alam niya na andun yung protection ng Diyos Ganon din sa atin. Once na mahayag tayo ng ating pagtitiwala sa Diyos, naniniwala po ako, mararanasan natin yung peace of mind. Yung protection lahat naman nakakaranas ng problema nakakaranas ng mga karamdaman Pero yung peace of mind, ang mahalaga, patuloy na inahabol ng tauhan ni Haring Saul si David. Pero nandun yung kapayapaan. Kaya nga sabi niya dyan sa Psalms 37 sa verse 39, Iniligtas ni Yahweh ang mga matuwid, iniingatan sila kapag naliligalig. Pansinin niyo ang sabi dyan sa 39, sa verse 39, Psalms 37 sa verse 39, Iniligtas ni Yahweh ang mga matuwid, iingatan sila kapag naliligalig. Sino ba hindi maliligalig ngayon sa kapanahonang ito? Hindi nababawasan ang naapektuhan ng virus. Nakakatakot lumabas, lalo na sa maraming affected ng virus. Pero sabi dito, inililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Ang pagiging matuwid sa pananampalataya. Hindi naman natin kayang gumawa ng mabuti. Kaya lang tayo nakakagawa ng matuwid sa tulong ng Diyos. Mula nung tayo manampalataya, ang tawag ng Diyos sa atin, tayo ay matuwid sa paningin ng Diyos. At ang sabi dito, inililigtas ni Yahweh ang mga matuwid, iniingatan kapag sila'y naliligalig. Ito isang napakagandang biyaya ng Diyos. Ang kapalit ng ligalig, itong peace of mind. Tataglayin po natin na hindi kayang bayaran, hindi kayang tamuhin ng basta-basta lang. Kaya sa Biblia po may dalawang klaseng peace. Yung tinatawag po na shalom. Kaya tayo payapa, meron tayong pagkain, meron tayong ganito. Pero yung pag sinabi mo peace na inner peace mula sa kalooban ng puso, iba po yun. Beyond troubles and crises, we will experience peace of God. Magtiwala lang tayo sa Diyos sa ganitong sitwasyon ng ating buhay. Kaya bilang magkakapatid, yan po isang katangian na ipinahayag ni Haring David. Pangalawa, wait in God. Yung paghihintay, ito yung maganda Sabi po sa verse 5 at verse 7 ng Psalm 62, Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko, aking kalasag, aking tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko at aking karangalan ay buhat sa Diyos, sa Kanya lamang. Siya ay malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog ng aking kandungan. Dito po, pansinin natin, ipinahayag po ni David, sinabi niya siya, pero hindi niya pa nararanasan ito. Hinihintay niya talaga yung paano niya mararanasan, yung pagliligtas ng Diyos, yung pagtatanggol ng Diyos, yung pagkalinga ng Diyos. Hinihintay. Pag sinabi pong waiting on God, ibig sabihin po nito, makita po natin, siya lang talaga, at siya tayo nakadepende talaga sa Kanya. Pag sinabi pong wait, andun po yung patient and obedience and faithfulness to God. Hindi pwede sabihin natin naghihintay tayo sa Diyos o sa Kanya tayo tumatanaw nang hindi tayo nagtsatsaga, hindi tayo sumusunod at hindi tayo nagiging matapat.
Ito'y pinahayag ni Haring David na magagawa ng Diyos habang naghihintay tayo. Ang Maynila o ang Metro Manila, pwede po ma-extend ang ECQ. Kung hindi man, sigurado na tayo okay na. Dahil mataas talaga ang virus sa Metro Manila. Pero habang naghihintay tayo sa kamay ng Diyos, ang nakapolob dito sa naghahantay sa Diyos, katulad ni Haring David. In times of crisis, taglayin dapat natin yung patience, taglay natin yung pagsunod sa Diyos, at yung katapatan sa Diyos. Ano ba naranasan ni David nung nakikita ng Diyos? Yung pagtatapat, nandun yung peace of mind. Yung peace na yon, tinatawag na inner peace. Pero kung tayo lubos na maghihintay sa magagawa ng Diyos sa buhay natin, kailangan taglay ng bawat isa sa atin yung patience, obedience, and faithfulness to God. At ito yung pinahayag ni Haring David. At ito rin ang dapat na ipahayag natin. Ang sabi diyan sa Psalm 62 verse 5, yes, my soul find rest in God. My hope comes from Him. Truly He is my rock and my salvation. He is my fortress. And I will not be shaken. Hindi siya matitilag. Kasi pahayag, kitang-kita ng Diyos sa buhay niya. Siya mismo, nandun yung paghihintay na pagtsatsaga, pagsunod, at katapatan sa Diyos. Naniniwala po ako itong kailangan natin. Ang sabi po sa Psalms 27 sa verse 14, wait for the Lord, be strong, and take heart, and wait for the Lord. Ibig sabihin, habang tayo naghihintay, maging matatag tayo. Para sa Kanya, tatagan natin. Tingnan natin yung puso natin. Baka mamaya sinasabi lang natin matatag, pero umiiyak tayo. Pero ang pag-iyak, hindi ibig sabihin kahinaan. Tandaan po natin, iba-iba po ang manifestation ng maturity ng bawat Kristiyano. Pero napakahalaga, sabi ng Biblia, wait for the Lord, be strong. Sa pagiging matatag, habang naghihintay tayo, maging matatag tayo. Ipakita natin talaga na siya ang pag-asa natin sa buhay natin. Dito nga sa Metro Manila, usapan ng mga tao, another 15 days, walang labasan uli. Ang ganyan, dyan natin masusukat yung ating pagtitiwala sa Diyos. Habang tayo'y naghihintay, kailangan po natin lahat bilang magkakapatid, bilang isang pamilya ng Kristiyano. Naniniwala po ako, kailangan po natin lahat ito. Ang sabi po sa Psalms 37 sa verse 34, Lord, keep faithful to His way, and He will exalt you to possess the land. You will see the wicked cut off. Pansinin niyo po ito, may pangako ng Diyos dito. Sabi po sa Tagalog manalig ka kay Yahweh. Utos niya'y sundin. Ikaw ay lalakas upang ang lupain ay kamtin. At ang mga taksil, makikitang palalayasin. Pansinin niyo, huwag na natin kunin yung bandang huling talata. Pangit man yung huling salita sa talata. Hindi maganda, mamintas tayo ng ibang tao Tignan lang natin yung mensahe para sa atin. Sabi, manalig ka kay Yahweh. Utos niya'y sundin. Ikaw ay lalakas upang lupain ay iyong kamtin. Andito yung blessing Yung habang tayo naghihintay sa Panginoon, sabi niya dito, sa talata, keep faithful to His way, and He will exalt you to possess the land. Andito yung pangako Kakamtin mo yung pangako ng Diyos, yung lupain, yung biyaya ito Yung pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Habang tayo naghihintay, dapat makita sa atin tayo tapat,
na sumusunod sa paraan ng Diyos, hindi yun sa ating paraan. Kasi ang tao mahusay gumawa ng paraan na akala niya yun ang tamang pagsunod sa Diyos. Pero alam natin, sinabi yun dito, keep faithful to His way, not in our way. Just keep faithful to His way. Manalig tayo na sundin natin ang kanyang utos upang tayo lumakas, tumatag. Ibig sabihin po, if you're resting in God, we need to be wait in Him. We need to be faithful in His way, not in our way. And we will experience strength and blessing from God. Kalakasan kahit nasa loob ka lang ng bahay. Sino ba ang talo pagka lumabas? Sa bahay kain tulog lang, kaya marami mga nasa loob ng bahay. Nagdodoble katawan, tumataba, nagdalakihan. Yung blessing dito, andun yung provision ng Diyos kahit nasa bahay lang. Malakas at malusog. Yan napakasarap makita natin. Si Haring David sa pagtakbo niya sa mga tauhan ni Haring Saul, hindi siya nakakapag-ayos ng kanyang pananim, ng kanyang kundi dumarating ang biyaya niya. Yung mga tao naniniwala sa kanya, ibinibigay sa kanya yung kailangan niya. At yan ay paraan ng Diyos. Kasi sumusunod siya sa paraan ng Diyos. At ganon din po tayo lahat. Sumunod tayo sa paraan ng Diyos. Hindi yun sa sarili nating kaparaanan. Huwag tayo magtiwala sa sarili natin. Ang liwanag po ng talata sa Kawikaan 3, verse 5 and 6. Huwag kayo magtiwala sa inyong sariling unawa, kundi magtiwala kayo sa Diyos. Kaya napakahalaga sa buhay natin ito. Ay ikatlong bagay po, makita natin, binibilisan ko lang po Hindi naman natin kailangan mahaba Serve God. Ito pa yung maganda na makikita natin. Sabi po dito sa verse 8 at verse 11, ito lang po babasahin ko. Trust in Him at all times. You people, heart to Him, for God is our refuge. Sa verse 11, one thing God has spoken, two things I have heard. Powers belong to God. Napakaganda na sinabi ni David. Nung kapanahon lang yun, sikat na si Haring David. Pero sinabi niya, trust in Him at all times. Sa panahon ng kasaganaan, sa panahon ng krisis, ilagak natin sa Diyos yung ating tiwala, yung buong puso natin. Ilagak talaga natin sa Kanya. At tiyak meron tayong mararanasan na napakahalaga. Ang sabi nga doon sa verse 2 sa Tagalog, di magbabago ang kanyang pagmamahal ayon sa ginawa ng sinumang tao. Doon nababatay ang gantimpala mo. Ganda na sinabi yun ng talata sa verse 12. Di magbabago ang kanyang pagmamahal ayon sa ginawa ng sinumang tao. Doon nababatay ang gantimpala mo. Naging personal ang salita dito. Hindi Ibig sabihin kay David po ito, tinutukoy din sa bawat sa atin. Paano nakapaglingkod si Haring David? Yung maging tapat ka lang sa Diyos, sa pagsunod sa paraan ng Diyos. Isang uri ng paglilingkod. Yung hindi mo labanan ang mga leader ng gobyerno o ng iglesia. Yan natin makikita na alam ni David ng pagsunod sa Diyos at paglilingkod sa Diyos. Nung meron na siyang pagkakataong pugsain si Haring Saul, hindi niya ginawa. Sabi niya, hindi pwedeng saktan ang lingkod ng Diyos. At yun isang uri ng paglilingkod at batay iyon sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya sa atin pong lahat, napakasarap isipin Sanay ang tao magtiwala sa Diyos, maghintay sa biyaya at maghintay talaga sa Diyos. Pero paano ang totoong sabihin natin Kung siya talagang kapahingahan sa buhay natin, yes, nakapasa tayo dun sa bagay na pagtitiwala. Naghihintay tayo talaga sa Kanya ng totoo. Kung hindi tayo maglilingkod, magiging routine ang buhay natin. Magiging routine sigurado.
Sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasanin. Ngayon dinaranas, siya ang kublihan ng may dulot na lunas. Sa oras na ito, nasa krisis tayo. Nasa krisis tayo lahat. Dapat makita natin, paano pa tayo makapaglilingkod kung nasa loob pa tayo ng bahay? Napakarami pong paraan. Tandaan po natin lahat, tayo po, ayoko pong sabihin kailan, tayo pong lahat. If we're resting in God, we need to trust Him, to wait Him, and serve Him. Ang tanong, paano tayo maglilingkod? Sabi po ng Psalms chapter 2, verse 11, paglingkuran niyo si Yahweh ng may takot at paggalang. Ibig sabihin, yung may pagmamahal sa Diyos ang paglilingkod. Paano natin paglilingkuran ang Diyos na may paggalang? At pagkatakot sa panahong ito na nakatago. Simple lang po. Sa panahon ngayon, ang tulong ng gobyerno dinadala sa bahay-bahay. Yung iba pumipila. Pero pagka sa barangay po ninyo, sinabing pumila, okay lang pumila kayo. Pero pag sinabing wag pumila, hindi dapat. Yun ay isang uri ng paglilingkod, ang pagsunod sa namumuno sa atin lahat. Pag binasa po natin sa Romans chapter 13, verse 1 to 3, ang lahat ng pamumuno ay galing sa Diyos. At ang sumuway ay sumuway sa Diyos. Isang uri po ng paglilingkod yun. Kaya maganda, makita natin ang paglilingkod sa Diyos, makita yung totoong pagmamahal at paggalang sa Diyos. Ang paggalang sa Diyos, igalang natin yung sarili natin. Alam niyo yung paggalang sa sarili, minsan hindi binibigyan pansin ng mga tao, lalo na mga Kristiyano. Paano mo iginalang ang sarili mo bilang isang lingkod ng Diyos? Ano yung lumalabas sa bibig natin? Nagpo-post tayo sa FB. Sinasabi mong mahal mo ang Diyos, paano mo ginagalang ang Diyos, pero hindi naman nakikita sa buhay natin sa pagpo-post natin sa FB. At yan ay isang uri ng paglilingkod. Ang sabi nga sa Matthew 5:16 paliwanagin niyo ang inyong ilaw sa sanlibutan upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, upang walati ng Amang nasa langit. Paano mawawalhati ang Diyos sa buhay natin? Paano natin mapaglilingkuran ang Diyos sa buhay natin? Ang mga pinopost natin sa FB, di masama mag-post. Di masama mag-FB. Na paglilingkuran ba natin ang Diyos sa pagpo-post natin? Nilikha, pinayagan ng Diyos ang FB ma-develop, maayos, para magamit natin. Katulad nito, nagagamit natin ang ating mga tablet, ang ating cellphone, ang ating gadget. Pero, magalang ang Diyos o parang bigyan ng paggalang ang Diyos. Makilala ang Diyos sa pamagitan ng multimedia ito. Kaya bilang mananampalataya, sinasabi natin ang Diyos ang kapahingan natin. Tama po yan. But we need to trust Him, to wait Him, and serve Him. Kaya nga sabing ganun dito sa 1 Chronicle, chapter 16, sa verse 31, magalak ang kalangitan, ang daigdig ay natuwa, si Yahweh ay naghahari, ganito ang ibalita. Sabi ng Biblia, magalak ang kalangitan, ang daigdig ay natuwa, si Yahweh ay naghahari, ganito ang ibalita. Ito raw ang ibabalita ng bawat tao, ng bawat Kristiyano. Ibalita natin, nagagalak ang kalangitan, ang daigdig ay natutuwa, si Yahweh ay naghahari. Totoo bang ang Diyos ang naghahari sa lahat ng tao? Ibig lang po sabihin ng talata, ang paglilingkod, ibalita, ang Diyos ay pwede maghari sa bawat tao. Ang Diyos, ibalita natin. Ang
Nakakatuwa po dito. Kung ang daigdig ay natutuwa na talagang ang tao, ang Diyos ang hari. Pero kung hindi tignan mo natin ang sitwasyon ng ano. Akala namin dito lang sa Metro Manila ang maraming pasaway balita rin sa buong kabuuan ng Pilipinas, ang daming pasaway. Gaanong katotoo, si Yahweh ay naghahari. Ibig sabihin, ibalita daw natin, ang Diyos ay naghahari at kailangan maghari sa buhay ng tao ang Diyos. At yan ay isang uri ng paglilingkod na hinihintay ng Diyos. Kaya nga nagkatawan tao ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi niya sa 2 Chronicle chapter 19 sa verse 9, sinabi niya sa kanila, gampanan ninyo ang inyong tungkulin na may takot kay Yahweh ng buong puso at ng buong katapatan. Ibig kong sabihin, tungkulin, paglilingkod. Ano po ang tungkulin natin sa pamilya natin? Ano po ang tungkulin natin sa gobyerno? Ano ang tungkulin mo sa iyong simbahan? Nagagampanan mo ba? At ito ang ipinaglaban po ni Haring David. Hindi kailangan masira ang aming pamilya ng Israel. Inaaway siya ni Saul pero umiiwas siya. Dahil gusto niya maglingkod na walang napuputol na relasyon sa kanilang pamilya. At yun ang magandang makita natin. Ang hinahanap po ng Diyos, katulad ni Haring David, sa katulad natin ay yung paglilingkod. Sabi po dito sa 2 Chronicle chapter 19 verse 9. Napakaganda po ng sabi ng Diyos. Sinabi niya sa kanila, sabi natin sa atin po itong lahat, gampanan ninyo ang inyong tungkulin ng may takot kay Yahweh. Si Yahweh ng buong puso, ng buong katapatan. Gaanong katotoo ginagampanan natin ang paglilingkod sa ating pamilya, sa ating gobyerno, sa simbahan ng bawat isa sa atin. At yun ang isang mahalaga. Anong ginagawa natin sa pamilya natin? Wala na tayong pakialam minsan. Natanong mo ba ang ilan sa iyong kapamilya kung ano na nangyayari? Tungkulin natin pare-pareho ito sa Diyos. Yung iyong pamilya, meron pang kinakain? O wala, baka okay lang sa inyo. Ang gobyerno natin, wala ba tayong pakialam? Naipapanalangin mo ba ang ating gobyerno, ang ating presidente, ang ating mga gobernador, ang lahat ng government officer, lalo na sa inyong barangay, ang iyong mga kapitbahay? At yan ang magandang magagampanan po natin sa Diyos. Ulitin ko po ang sinabi ng Bible. 2 Chronicle 19, verse 9. Sinabi niya sa kanila, gampanan ninyo ang inyong tungkulin ng may takot kay Yahweh, ng buong puso at ng buong katapatan. Alalahanin mo ang buong pamilya mo. Bawat magkakapatid, bawat pamilya ay may tungkulin na dapat gampanan sa isa't isa. Kaya dalawa lang kayo, kahit sabihin nyo, para may pera. Tanong mo, may sakit ba yan? Nakatulong ka ba sa ibang kasama mo, sa ibang kakilala? O nakatulong ka ba sa simbahan na yung pinupuntahan? Kaya ano pa reliyon mo? Ang tanong, nakatulong ka ba sa simbahan ninyo? O nananatiling ikaw ang tinutulungan na meron ka naman pwedeng itulong? Ang Diyos binuksan ang kanyang puso para sa bawat isa sa atin. Buksan naman natin ang sa bawat ibang pamilya o sa ibang tao. Kaya bilang magkakapatid, ang paglilingkod ay isang napakahalagang bagay sa bawat isa sa atin. Yes, tama tayo magtiwala sa Diyos. Doblehin pa yung ating pagtitiwala, tama yan. At talagang kailangan natin magtiwala sa Diyos, lalo sa panahon ito. Ay yung paghihintay sa Diyos, salamat, kailangan talaga natin. Pero kung yung dalawa lang ang paikutin natin sa buhay natin, maiinis lang tayo, hindi tayo matutuwa. Magiging routine ng buhay. Para maging normal yung buhay natin, kailangan natin maglingkod. Pag hindi tayo naglingkod, maiinis lang tayo.
kailangan nating maglingkod sa Diyos. Pero ang hinahanap ng Diyos ng paglilingkod, ulitin ko po uli, 2 Chronicle o ikalawang Kronika, chapter 19 sa verse 9. Sinabi niya sa kanila, gampanan ninyo ang inyong tungkulin na may takot kay Yahweh ng buong puso at ng buong katapatan. Ang paglilingkod sa Diyos nagsisimula sa pamilya. Ang unang nilikha ng Diyos, pamilya, hindi simbahan. Basahin niyo po ang buong Biblia. Hindi unang nilikha ang simbahan. Ang unang nilikha ng Diyos, pamilya. Kamusta na ang pamilya niyo? Talaga ba bang naglilingkod tayo sa pamilya natin? Kinakamusta niyo ba sila? O may katwiran pa tayo na bala sila? Asan yung pagiging sinasabi nating matapat sa Diyos? Asan yung sinasabi nating tayo naghihintay talaga sa Diyos? Tungkulin din natin maglingkod sa ating gobyerno. Naipagpipray mo ba ang ating presidente, ang kanyang cabinet member, yung mga frontliner sa gobyerno, at saka yung mga volunteer? Nagbigay ka ba ng kahit 5 minuto o 5 segundo para ipanalangin sila? Ingatan ng Diyos? Yung ating mga mayor, hirap na hirap. Tao rin sila, pwede rin sila magkasakit. Para paglingkuran tayo. Paano ka makapaglilingkod sa ating mayor? Sa mga barangay, 3 minuto ipag-pray mo sila, ingatan sila ng Diyos. Nakapaglingkod tayo sa Diyos. Pansinin niyo po si Haring David, inaalala pa niya rin yung kanyang mga kapatid na itinuring na kapatid sa lahi ni Saul. Ganun siya pinupuksa ng lahi ni Saul. Pero hindi siya gumentay, kundi ipinagpipray niya pa. Ganun din dapat sa atin. Kahit wala tayong biyaya, magkaroon tayo ng panahon ng paglilingkod sa pamilya. Ulitin ko po, sa pamilya, sa gobyerno, sa iyong simbahan. Tanungin mo nga ang sarili mo. Tanungin natin sarili natin. Magmula nung tayo naging mananampalataya, tayo lang ba talaga ang tinutulungan? O may natulungan ka na ba bilang isang mananampalataya? May napaglingkuran ka na ba nakasama sa loob ng simbahan? O yung mismong simbahan at paglingkuran mo na ba? Hindi na po ako babanggit ang pangalan ng simbahan. Bilang mananampalataya, nagsasabing Kristiyano, buong puso, katapatan, maglingkod tayo. Ang sabi po, uling talata po babasahin ko po, sa Hebreo 9:14, Hebrews chapter 9 verse 14, sabi po ng talata, higit ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang espiritu. Inalay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ay lumilinis sa ating puso, isipan, sa gawaing walang kabuluhan, upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Pansinin niyo po ito. Napakaganda na sinabi ng Biblia. Hebreo 9:14. Higit ang magagawa ng dugo ni Jesucristo o ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu. Inalay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ay lumilinis sa ating puso't isipan sa mga gawaing walang kabuluhan, upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ba'y napakasarap? Talagang salamat sa Diyos. Kaya lang tayo makapaglilingkod sa Diyos. Dahil inalay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili. Inandog ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay hanggang kamatayan. Dahil sa kanyang mga dugo, yung walang kabuluhang ginagawa natin, inaalis ng Diyos yan para tayo makapaglingkod. Ibig sabihin, kaya tayo hindi nakakapaglingkod, hindi pa nalilinis yung buhay natin. Kung itong talata natin
O pwedeng nakakapaglingkod, pero walang kabuluhan. Dalawang klase paglilingkod. Isang productive, non-productive. May kabuluhan at walang kabuluhan. Pero sabi ng talata, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamagitan ng walang hanggang espiritu, iniaalay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Walang kapintasan ng ating Panginoon Kristo. Siya ang Diyos na nagkatawang tao dito sa lupa, hindi nagkasala. Inalay niya ang kanyang sarili. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso at isipan sa mga gawaing walang kabuluhan. Ibig sabihin, yung isipan nating walang kabuluhan, nililinis ng Diyos. Magkaroon tayo ng isipan makabuluhan. Yung mga gawa nating walang kabuluhan, nililinis ng Diyos para maging makabuluhan. Upang makapaglingkod tayo sa Diyos na buhay. Talagang imagine po natin ito. Kung merong walang kabuluhan tayong ginagawa, at meron tayong isipang hindi makabuluhan, inaabot ka na ng Diyos sa pagkakataong ito para linisin. Para makapaglingkod ka sa Kanya. Ngayon, kung hindi ka pa nakapaglilingkod sa Kanya, may problema. Baka hindi pa nalilinis yung walang kabuluhang isipan, walang kabuluhang ginagawa ng bawat isa. Pwede sabihin natin Kristiyano tayo. Wala namang makakapagsabi kung sino totoo eh. Ang pagiging Kristiyano, between God and us. Hindi ko pwede sabihin din Kristiyano ang bawat isa. Ang nakakaalam lang yan, siya at ang Diyos. Pero ang sabi ho dito, kaya tayo nakapaglilingkod dahil sa gawa ng Panginoon Kristo, nililinis ng Panginoon Kristo ang ating puso't isipang walang kabuluhang ginagawa. Kaya mga kapatid, napakasarap. Salamat sa kabutihan ng Diyos na kapaglilingkod tayong lahat. Bata ka pa, may edad na, o nasa middle age ka pa lang, nakapaglilingkod. Salamat sa Diyos. Pero ang tanong nagiging worthy ba ang ating service sa Diyos? Dalawang klase po ang paglilingkod sa Diyos. Isang makabuluhan at di makabuluhan. Maring isipin natin makabuluhan. Pero tandaan niyo po isang talatang ito sa Hebreo 9:14. Ang sabi po ng talata, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo lumilinis sa puso at isipan. Gawain upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya para po sa lahat, para hindi po maging routine ang buhay natin, we need to serve God. Para hindi maging routine. Kaya bilang isang tao na nananampalataya sa Diyos, ito po ang challenge ko sa bawat isa. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para mag-ikot-ikot lang. Gusto ng Diyos makarating din sa iba ang pagliligtas ng Diyos. Gusto ng Diyos makarating din sa ibang tao yung pag-ibig ng Diyos. Hindi bababa ang Panginoon Kristo dito para mangaral ulit. Yung kanyang pagbabalik, hindi. Ang ikalawang pagbabalik ng Diyos, kukunin yung Kanya at may iwan yung hindi Kanya. Kukunin ng Panginoon Kristo yung Kanya at yung hindi Kanya may iwan dito. Kung merong ganitong times 110 pa ang hirap pagka naiwan dito. Pero ito yung isa napakaganda na challenge po sa atin lahat. Bilang isang may takot sa Diyos. Naniniwala po ako, nananampalataya po ako sa tulong ng Diyos. Resting in God's involved trust, waiting in Him, and serving God. Kung ikaw ay nasabi mo na siya ang kapahingahan mo, naglilingkod ka ba sa Kanya? May naipaglingkod ka na ba sa Kanya?
O kung gusto mong maglingkod sa Kanya ngayon, aanyayahan kita na sa oras na ito, ialay mo ang sarili mo sa Kanya. Sabihin lang natin, Lord, Panginoong Hesus, narito'y tinatalaga ko po sarili ko ng buong puso, kaluluwa at lakas. Nais ko pong maglingkod sa iyo. Sa lahat po ng nais maglingkod, anyahan ko po kayo saglit na manalangin. Sabay po kayo. Sige po tayo manalangin. Panginoon, salamat sa katotohanan. You are our trusting in our life. Narito kami, aming tinatalaga sa iyo, aming Diyos, Panginoon Jesucristo, ang aming buhay ng buong puso, kaluluwa, lakas at isipan. Salamat sa katotohanan. Nananampalataya po kami. Ikaw ang nangasiwa at nagturo sa amin. Narito po ako, itinatalaga ko po sa aking buhay. Ng buong puso, kaluluwa, lakas at isipan. Sa pangalan mo po, samahan mo po ako mula sa oras na ito. Nais ko pong maglingkod sa iyo sa ikararangan ng iyong pangalan. Sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Marami pong salamat. Tandaan po natin, rest in God, trust in Him, wait in Him, serve Him. And we will experience joy in our heart, even in the times of COVID-19, circumstances in our life, in any situation in our life, mararanasan po natin yung joy in our life. Sige po, mananalangin po tayo ng pagtatapos. Nalangin po tayo lahat. Salamat, dakilang Diyos, sa malayang pagbubulay ng iyong salita. Salamat sa iyong katotohanan. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa paglilingkod. Mararanasan namin ang totoong kagalakan, kapayapaan, ang totoong pag-iingat at pagpapala mo sa amin. Purihin ka, dakilang Diyos. Tataglay namin ang lubos na kapayapaan na nagmumula sa iyo. Amin, Diyos, dalangin po namin ang buong mundo. Dalangin po namin ang bansang Pilipinas. Pangasiwaan mo po na makalaya na po sa karamdaman ng virus na ito ang buong Pilipinas. Sa pangalan mo po, Panginoong Hesus, samahan mo po ang aming Pangulo, ang Presidente Rodrigo Duterte, ang kanyang cabinet member, ang lahat ng senador, congressman, mga governor, mga mayor. Sangkapan mo sila ng karunungan mula sa iyo. At ang mga frontliner, dalangin din po namin, ingatan mo po sila. At ang lahat ng mga lumilikha ng mga gamot sa sakit na ito, samahan mo sila, makalikha ng gamot sa biyaya at tulong mo upang masugpo ang COVID-19 na ito. Upang kami, Panginoon, maranasan namin ang lubos na pangangasiwa mo sa buhay namin. Salamat! Salamat, dakilang Diyos. Pagpapalain mo po ang buong Pilipinas, ang lahat ng mayor, ang lahat ng mga barangay sa buong Pilipinas. Tutulungan mo makapaglingkod ng may katapatan mula sa kanilang mga puso. Salamat, dakilang Diyos. Ibinuhos mo sa puso namin yung inner joy, inner peace sa umagang ito. Salamat. Pinagpala mo po ang buong pamilya ng bawat isa sa amin. Salamat sa iglesia po ng Kaunlaran IRM. Salamat po sa buong IRM. Pinagpala mo po ang lahat ng aking mga kapatid, ang lahat ng mga manggagawa, mga pastor at deaconess, mga missionary. Salamat, pinagpala mo pong lahat. Sa iyo, dakilang Diyos, papuri, pagsambat, pagwalati, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po